Tayo po'y magpuri sa Panginoon. Welcome po muli dito sa Holy Christ Church Morning Devotion. Tayo, isang po natin ang gawain sa pag-awit, papuri sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Ayun po. Purihin ang Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan. Sabi nga sa awiting, we will serve the Lord as kasama ng ating sabayan. Sa Joshua 24:15 po, but as for me and my house, we will serve the Lord. The Lord. Ito daw pong verse nito is powerful declaration of commitment to God and His service. Ayun. Lagi po natin tandaan Joshua 24:15. We will serve the Lord with all our heart. Kasama ng ating sambayan. Napakasarap pong pakinggan ang piting yun at naitatanim sa ating mga puso na tunay na yun yung maging hangarin natin na po mag-serve sa Panginoon. Araw-araw. Kaya ngayon, salamat sa Panginoon muli sa pag-akay niya sa atin dito. Pagod na ang ating katawang panlupa.
sa trabaho at busy sa pagiging nanay, pag-asikaso ng mga bata. Pero hindi ito magiging hadlang sa paglilingkod sa Panginoon. Maaga pa sa mga taga-Pinas, kay Chang Emily, at sa iba pa po, yan mga taga-Pinas, sa ibang, nasa ibang lugar, na ngayon may gawain din po ang mga taga-America, na meron din po silang maaga pa lang dito, alas 4 po dito, nag-uumpisa na sila sa gawain nila at iba po yung oras nila doon. At salamat po sa patuloy na paggabay sa atin, sa mga taga-Canada, Hong Kong, taga-Japan. Ayun po ang ating pong instructor today. From Japan po, si Nanay Lolita, Sis Ay po, ang ating mabait na nanay. Ayan po, at maganda. Siyempre, walang kupas ang kanyang kagandahan dahil sa pag-ibig sa Diyos. Amen po. Ayan, have a blessed Friday po. Yun, Friday na naman. Bukas walang trabaho, kaya masaya ang bawat isa. Makakapagpahinga ang katawang panlupa. Ayan. Ayan po. Umpisahan po natin ating gawain. Patingin ko muna po Sis Janet, Sis Annalise, Sis Ing, Chang Emily, si Cathy, si Karen Joy, at ang ating instructor si Tita Ay. At sa bago po tayo, habang hinihintay natin ating mga kapatiran, manalangin po tayo. Sino pong nais na mag-lead ng prayer ngayong umaga? Yan na, nakapuso na si Chang. Amen, amen. Amen. Sige Habang po. nagpipray po, paunigay din po ako after, mamaya yung mga kapatiran po natin, si Sis Rhea, si Sis Annabel, nagpaparing po sila sa pwede pong magparing. Sa available po, migay shimasu. Wala na pong call icon sa akin eh. Salamat po. Okay po. Sige po, Chang Emily. Sige po, palit po Chang Emily sa ating gawain. Opo, sige po. Hallelujah, good morning po sa atin pong lahat, lalo na po sa ating Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po. Ama namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin sa oras na naman pong ito muli, umaga na naman po Lord God, parang napakabilis po ng oras, kagabi Lord, na kami lamang po ay may gawain, pero Lord, hallelujah, ito na naman po kami muli, nagsama-sama na naman po kami, Hallelujah. ay gawain, Lord, nawa o Diyos na pag po Nawala po si Chang Emily. Chang Emily, nawala po yung sound mo. Bukas ka po, Chang Emily, ng camera para bumalik. Bumalik yung sound. Yes po. Wala yung sound ni Chang Emily. Bakit kaya? Ano po? Ay, pagpatuloy na lang natin yung panalangin. Amen. Sige po. Panginoong Diyos, sa Nalaglag. makapangyarihan sa lahat, nawala sa linya ng kapatid ng Chang Emily. Panalangin po namin sa buong sanlibutan ang kapayapaan ay mapa sa ating lahat. Pagmamahalan at pag-ibig sa bawat isa ay mapa sa ating lahat. At lahat ng mga naririto sa chain ng Home for Christ, Lord God, tulungan mo kami na makamta namin ang iyong pagmamahal ng buong buo. Makita sa amin ang iyong kagandahang loob. Makita sa amin ang lahat ng kabutihan na nanggagaling sa iyo, Ama. Arinawa po sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang nasa sa amin na iniwan mo, Panginoon. Kami ay magpatuloy na isang mabuting anak, mabuting servant mo, Panginoon. Pagpalain mo po ang buong sanlibutan, saan man kami naroroon, ano man ang ginagawa ng bawat isa sa amin. Lord, patnubayan mo po kaming lahat. Ingatan mo po kami at lalo na sa aming panalanginan ngayong umaga, Panginoon. Arinawa po ikaw ang maghari sa bawat sulok ng aming tahanan, sa bawat sulok ng aming puso, sa bawat sulok ng aming isipan. Ikaw ang madama, ikaw ang maitaas at mapapurihan. Kaya Ama,
buhat sa umpisa hanggang sa huli, hanggang sa matapos kaming lahat, Lord God, sa panalangin ng ito, ikaw ang maitaas at mapapurihan. At ito ay itinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Ayan, salamat po, Sis Ay, sa panalangin. Ay na ang Diyos ang mangunguna sa araw na ito at magpapatagumpay hanggang sa huli ng ating gawain araw-araw. Sis Rhea, good morning po. Sis Ana, Sis Mariden. Ayun, pisahan po natin ang ating gawain na sa pinaka-puso ng gawain ito, ang salita ng Diyos. Sige po, Sis Tita Ann. Yes, Lord. Ang salita ng Diyos natin ngayong araw ay ang works and wonders of God. We are now in day 23 and our passage is Acts 14:10. Acts 14:10. Sige po, basahin ko. Basahin ko po. Acts 14:10 said in a loud voice, "Stand up, right on your feet." And he sprang up and began walking. Amen. To God be the glory po. Okay, Panginoong Diyos, makapangyarihan, bago po tayo mag-umpisa sa kaibuturan ng ang iyong mga mensahe, Panginoon, tago mo ako sa iyong kapangyarihan, makita nawa sa akin ang iyong kapangyarihan, hindi ang aking katauhan. Yes, ang mga Lord. salitang bibitawan, harinoat po, ito'y lahat ng galing sa iyo. Anoint mo ang aking mga labi upang ang lahat ng salitang manggagaling sa labi ko ay gagabayan mo. Sa banal na Espiritu, ikaw ang manguna sa aking buhay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ito po ang kasaysayan. Ito po ang sinasabi po sa Acts 14:10, napagmasdan ni Pablo ang isang lalaking baldado. Mula sa kapanganakan, kinilala ang kanyang pananampalataya at inutusan siyang tumayo at lumakad. Tinatampok sa verse na ito ang kapangyarihan ng pananampalataya at ang kahalagahan ng pagmamasid sa mga nakapaligid sa atin. Pagkilala sa kanilang mga pangangailangan at pagkilos ng may mga utos na puno ng pananampalataya. Pinapakita nito na ang pananampalataya, kapag sinamahan ng banal na kapangyarihan, ay maaaring umantong sa mahimalang pisikal na pagpapagaling. At sinasabi po dito, kaya tayo na pinamagatan natin, umpisahan natin sa observational insights. Like this po, sandali po Meron tayong 7 bagay na works and wonders. At ito po, ang pananaw natin. Kung tayo nagmamasid sa ating kapaligiran, like napansin ni Paul habang nangangaral ang pananampalataya ng lalaki, ito ay nagmumungkahi na ang mga mananampalataya ay dapat na maging matulungin sa espiritual na kalagayan ng kanilang makakasalamuha. Naghahanap ng mga pagkakataon upang maglingkod sa kanilang mga pangangailangan. Ang sinasabi po dito, hindi lamang tayo mananalangin, hindi lamang tayo magbabasa ng Biblia, kundi kailangan nating iikot ang ating mga mata sa mga nangyayari sa ating kapaligiran upang makita ng ating mga mata ang aabuti ng ating pagtulong sa kapwa, at kung sinong nangangailangan ay maramdaman natin, makita natin kung sino sila kailangan ng paglilingkod natin, services. So number 2, ang iniutos na batay sa pananampalataya. Ang utos ni Pablo sa lalaki ay hindi lamang basta-basta magpagtuturo, kundi nagugat sa kanyang pagmamasid sa pananampalataya ng lalaki. Pinapakita rito
na ang pagkilos maging mga utos ay dapat na ginagabayan ng pananampalataya at pag-unawa. At kayo din, tayo din mga leaders, kung sino ang mga leaders na nangunguna sa ating iglesia. Hindi lang tayo utos ng utos, kundi ito ay sagradong bagay sa bawat utos natin sa ating kapwa. Merong mahalagang kaakibat ito, pinapakita na ang pagkilos ang mga utos ay ginagabayan din through our faith. Hindi lang basta tayo ay nag-utos, hindi lang tayo may love, may concern, at katulad nga ng sinasabi niyo, may discernment tayo sa pag-uutos natin sa ating kapwa. Number 3, mahiwagang pagpapagaling. Kung makikita natin, may mga kahiwagaan ang bawat pagtaas ng ating mga kamay sapagkat tayo binigyan ng otoridad ng ating Panginoon. Ang agarang pagtugon dito, ang ayon sa istorya na ating binasa, ang pagtugon ng lalaki sa utos, paglukso at paglalakad ay binibigyan diin ang pagbabagong kapangyarihan ng pananampalataya at ang kakayahan ng Diyos na magpagaling sa pamamagitan ng mga kilos na puno ng pananampalataya. At ayon sa ating Panginoon o ayon sa ating Biblia, sinasabi dito na kung tayo man ay magpapagaling, hindi ikaw ang nagpapagaling kundi ang banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang kagapay natin, or the Holy Spirit is with us. Since He was with us, we should have to follow the discernment from the Holy Spirit. Kung paano natin mapapagaling sa pamamagitan ng ating pananampalataya. And through our faith, we have an authority to pagalingin ang mga taong nasa paligid natin, na kung kinakailangan sa pagtaas ng ating mga kamay, hindi lang tayo taas ng kamay upang mag-lay hands, kundi ginagamit ito ng may kapangyarihan na authority from our God. And number 4, the pananampalataya na nakatuon sa aksyon. Hinihikayat ng verses na ito ang mga mananampalataya na lumampas sa payak na pananampalataya or with a simple faith at aktibong tumugon sa mga pangangailangan ng iba, na inilalagay ang kanilang pananampalataya. Through our faith, we can move the mountain. Through our faith, nandyan tayo na ang tanging Diyos lamang ang makakagawa nito. Lahat ng ginagawa natin, hindi tayo ang gumagawa, kundi ang Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu na nagmumula sa ating Diyos. Number 5, pagkilala at pananampalataya. Kailangan ang sinasabi dito, ang kakayahan ni Pablo na makilala ang pananampalataya ng lalaki ay nagpapakita ng kahalagahan ng espiritual na pag-unawa sa ministeryo. Iminumungkahi nito na maring bigyan ng Diyos ang mga mananampalataya ng mga pananaw sa mga pangangailangan at espiritual na kalagayan ng iba. Ang ibig pong sabihin nito, mga kapatid, kung merong isang may karamdaman at kung ikaw ay meron kang may gift ka na ibinigay sa iyo na magpagaling ka, you can heal the pain, lahat ng mga bagay na ay maalis ninyo, matutulungan niyo sapagkat ito ay gagabayan tayo ng banal na Espiritu. So, ang ibig sabihin, sa bawat pagkilos natin, hindi tayo ang kumikilos nito, kundi ang banal na Espiritu. Sa ating mga ministeryo, sa ating mga ministers, mga leaders na nagbibigay sa ating mga pastors, hindi lamang itataas natin ang ating mga kamay upang gumaling si Jeanette, hindi lamang natin tataas natin mga kamay upang gumaling si Lily, kundi tinataas natin ang mga kamay natin, humihingi tayo ng
powerful authority from our God to heal the person na nakita natin. Kaya nga sinasabi, our eyes should be ipakalat natin yung mga mata natin sa atin, itingin natin sa buong kapaligiran upang makita natin kung ano ang mga nangyayari sa ating paligid at upang makita natin ang pangangailangan ng bawat kapatiran. Hindi lang kapatiran, kundi lahat ng taong nasa ating kapaligiran. Number 6, ano ba ang potential ng isang ministeryo or what are the potentials of a ministry? Nagkaroon ka ng ministry sa iglesia, nagkaroon ka ng ministry sa church. Hindi yan upang ikaw ay maging mayabang o i-boast mo o magyabang ka dahil ikaw ay leader, dahil ikaw ay may kapangyarihan, magmamarunong ka. No. Lahat ng mga nasa ministeryo, lahat ng may ministry, sa loob at labas ng simbahan, kung ano ang ginagawa natin sa loob ng iglesia, dapat ganun din ang pinapakita natin sa labas ng ating iglesia. Kumbaga, mga potentials natin, ang dapat potential na kung ano ang ministry natin, yun ang potential na ipakita natin sa labas o loob ng ating iglesia. Ang insidente ay nagpapakita kung paano kahit sa simplong obserbasyon ay maaring magbunyag na isang pagkakataon para sa ministeryo at isang pagkakataon upang masaksihan ang kapangyarihan ng Diyos. At panghuli, ang kalwalhatian ng Diyos. Dahil lang sa kalwalhatian ng Diyos, ang biyaya ay pinagkakaloob na sa bawat isa, binibigyan tayo ng kanya-kanyang gift upang yung gift na yon ay magawa natin ng ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa ayon sa kalooban ng sinumang tao. Katulad ng pagpapagaling ng lalaki sa huli, niluwalhati ang Diyos at nagpakita na ang mga pagkilos na batay sa pananampalataya ay maaring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa pag-ebanghelyo. Magagamit natin ito sa pag-evangelize natin sa mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. At para sa pagdadala ng kalwalhatian sa Diyos. Ang nakita ko pong application, ang mga mananampalataya ay dapat na maging matulungin sa mga nakapaligid sa kanila na naghahanap ng mga pagkakataon upang pasiglahin, ipagdasal at paglilingkod sa iba, lalo na sa mga nakikitang pangangailangan. Ito po ang buod ng ating Acts 14:10. At kung sino po ang may mga insights, ang ating open po tayo sa mga insights upang malaman natin kung paano kumilos ang mga works and wonders of God. Manguna ka na, Sister Janet. Amen, amen. To God be all the glory po. Hindi man po kayo makapagsabi ng amen, dahil nakamute, you can send a heart para po sa Panginoon o papuri sa Panginoon. Ano po? Hallelujah. Salamat po sa paggamit niya sa buhay ni Tita Ay, ni Mamita, ni Lola Ay. Lahat na po. Amen. Ang ating kapatid, ang ating ina, ang ating Lola. Maraming salamat po for waking up early for the service of the Lord. Kahit na po meron siyang kapunsyo. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Good morning pong muli sa presensya ng bawat isa. Ano po sa mga bagong pasok. Sis Beth, Lolo Kazu, Ohayo gozaimasu. Ayan po, nakita natin kanina si Lolo Kazu, no? Pagpasok nila, pag-join nila ni Sis Beth. Genki de yokata desu. Amen. Ayan po. Acts 14:10. Napakaiksi, subalit napaka-powerful. Mijikai kedo, chikara wa sugoku kanjimasu. Ne?
Ayan. Nihonjin kayo mo ka. Hi, opo. Ayan. Nahirapan ako sa pagsalita ng Tagalog. Kaya lang karamihan mga Pilipino. Opo. So, Tagalog na lang ginawa ko. Amen, amen. Okay na po yon kasi marami naman at mga manunood mga Tagalog din, mga Filipinos. Ayan, napakaganda po nang naibahagi sa atin ni Tita ay meron siyang 6 na puntos with the application. Pito pala, sorry. 7. Pwede kung nasa po nakasave yan, paki-forward naman po sa grupo natin. Amen. Sabi niya dito, balikan po natin sa verse 9. Narinig nitong nagsasalita si Pablo na nang titigan siya ni Pablo at makitang may pananampalataya upang magpagaling. Grabe po that's part of faith. Nakikita pala ang faith. Kaya pala tiningnan mo lang na-inlove ka na. Kasi di po ba yung spark of the eyes, sparkling eyes, yung tipong kumukuti-kutitap na mata, nakaka-inlove na. Bakit po? Talagang ang mata, window of our soul daw talaga. Tingin mo pa lang, kita mo na. It speaks a lot, the way we see, the way we look. Grabe, sharp eye. Ganun pa. Galit na galit, Alam mo kung paano magalit. Manahimik ka na pag nakaganon na. Di ba? Lalo na mga magulang natin, lalo na po noon, tingin lang ng mama at papa, alam mo nang, balik sa kwarto. Alam mo na yun, Be quiet. Tingin lang. Mata lang. Yes, mata lang. Ganun ang mangusap. And the same thing happened here. Hindi lang po yun, meron ding talaga siyang spiritual discernment, si Pablo. That is one thing that we should desire, mga kapatid, yung discernment. Yung tipong, hindi lang po madidiscern mo na galit, gutom, yung kilos niya, alam mo na na-discern mo na, naku, gutom to. Na-discern mo na sa kilos niya na, naku, may problema to. Naku, itong taong ito kailangan ng kaibigan. A shoulder to cry on. Yan po. Bigas, kailangan ito ng bigas. Di ba? Mahal ng bigas ngayon, tingin mo pa lang. O kaya nakatingala. Nako, may problema si Kuyang. O, di ba? Si Ateng. Nakabalik po ba si paring naman po kay Chang Emily at saka kay Sis Annabel. Nananawagan po. Kasi, Hindi ko sila friend. ay, pag hindi mo friend, di mo maparing. Sige po. Hindi po lumalabas sa Si Ate Lily na lang. Ate Lily, mo na lang. Hindi po. Tinatry ko hindi lumalabas yung pangalan si Sis Annabel. Talaga? Sino po ang friend ni Sis Annabel? Pasensya na po sa Sino ba nga Annabel yan? Annabel, maraming Annabel Yung, Kapatid ng Emily. ay, dapat si Chang Emily. Wala akong friend sa kanila. Ay, si Brother Paz ang may connection sa kanila, Yung Emily. Tsaka si Chang Emily, parehong wala. Parehong wala. Hindi natin sila. Pasensya na po, Chang Emily, at sis, Marami Hindi. nang kapasok kasi doon. Sa susunod po, gamitin ko na rin po itong opportunity na to. Sa susunod po, baka bukas try natin mag-Gmeet tayo. May mga Google Meet naman po yata tayo kasi hindi na po hindi na lumalabas. Sa akin man po, lumabas lahat ng pangalan pero hindi naman siya matouch yung call. Kaya hindi po ako makapagparing. Pasensya na po. So, try natin po sa Gmeet bukas. So, huwag natin kalimutan na bigyan ng link. Ano yung Gmeet? Hindi ko alam. Google Meet po, Google Meet. I'll send the link later on po. Itatap mo lang yung link. Tatap lang po yung link. Magbubukas na po yan. Just download the application Gmeet para po Kasi ang Zoom may limit. 40 minutes. Not unless paid. Mahaba po. Pero ang Gmeet kasi free tapos mahaba and can accommodate, can cater hundreds of people din. Okay po? So, ayun po, So, kailangan po both ways, both sides. Makita
sa atin yung pananampalataya at yung Kristiyano dapat makita niya because of spiritual discernment. Ayan po, no? Dapat both ways po meron. Amen? At nung napagtanto niya na ang taong ito ay may pananampalataya na pwedeng magpagaling sa kanya. Dahil naniniwala nga po, no? Ano po yung sinabi niya sa verse 10? Nagsabi ng malakas na tinig. Wow! We need to be bold, mga kapatid. Visible in spirit nga ang faith niya, pero ano naman, walang boldness. Kailangan talaga may action. And you have to shout it aloud. You have to command the spirit. Wag lang yung kaluluwa ng ibang tao ang tumatalsik ang kaluluwa sa pagkagulat no? Biglang tumawa ng malakas, kagulat ka. Bigla kang tinawag ng malakas, nagulat ka, nakakatalsik ng kaluluwa yung gulat. Ganun po dapat tayo kapag nagpa-rebuke ng masamang espiritu. Ganun din tayo pag nag-command. Ano po? By the power of the Spirit. By the power of God. Ano po? Dapat ganun tayo, walang takot. Kasi nadidiscern din po yan ang kaaway. Yung tipong, nagpipray ka, God, sa pangalan ni Jesus, paalisin niyo po ito. Yung tipong may doubt. O kaya naman, walang faith. O kaya naman, out of obligation. Sabi daw, pag-pray, pinag-pray ko. Parang ganun, no? So, it has to have that connection. Yung magko-connect talaga. The magnet. Pag nakita nyo po yung dalawang magnet, pag pinaglapit mo, talagang nagdidikit ka agad. Yun po yung spiritual na kailangan natin. The boldness that we need. Na pag ikinonect mo sa power ni God, talagang it sucks up. Talagang didikit po, Ganon ang kailangan nating lakas, tibay, tatag talaga po, sa, pag-declare. Amen? Katulad po na nangyari sa, So, dun sa Acts 3:6, sabi niya, stand up and walk. Ito ba yan? Ayan. Sa 6, Opo, sabi niya, stand up and walk. Wow. Samantalang yung iba, pag nakakita tayo na nagpipray, parang ang dami pang mga ganong mga orasyon, may mga kung ano pa, Pero siya hindi, po ang instrumento niya? Faith. Ano ang ginamit niya? Power of God. Yes, it's not us who healed. Kaya po kapag meron tayong mga problema, maggalit ka kay taning. Huwag mong ibuhos sa asawa mo. Huwag mong ibuhos sa anak mo. Huwag mong ibuhos lahat sa katrabaho mo. Maggalit ka kay taning because he is the one behind that person. He is the one who's putting dirty things in his mind. Di po ba? Siyang naglalagay niyan. Siya si Marisol. Wala nang iba. Sa totoo lang dapat maawa tayo sa nagsasalita. Dahil siya din po, alipin siya ng kanyang galit, bulag siya sa katotohanan, hindi niya alam sa ginagawa niya. He is negotiating o she is negotiating her soul to Satan. Parang po yan sige, payamanin mo ko sa iyo ang aking kaluluwa. Di po ba marami tayong napapanood na ganyan? Na sini noon pa, hindi lang ngayon. Ngayon hybrid na din Hindi mo na nakikita. Hindi mo na kailangan pa na sabihin yan, Satan, nasaan ka? Talagang he's everywhere. Just say the magic word and it pops up and it comes alive. Di po ba? Hindi na niya noon mapapanood mo sa sini. Copycat si Taning, kukopyahin niya yung namatay mong ina, kukopyahin niya yung namatay mong asawa, para lang, gawin mo to, ganito, ganyan. Di po ba, ikinokontrol tayo. Ngayon, hindi na. Satan don't need that. He doesn't need that anymore. Hybrid na ngayon si Taning. Sasabihin lang niya sa'yo, AI gamitin niya ngayon. Diba? Hindi na niya kailangan pang mag-copycat. Noon, kaya niyang i-steer ang emotion natin through that, through ghost, through ngayon. Parang wala na ako naririnig na ganyan Halos wala na. Ngayon, ibang klase na, hybrid na, high-tech na rin si Taning. Tayo na lang talagang nahuhuli. Tayo na lang nahuhuli, si Taning nag-update na, nag-upgrade na, tayo hindi pa.
Kaya nga talagang we need to live a holistic life. Sabi nga ni Pastor Tim kagabi, ano po, yes, our faith started from infancy, but it mustn't remain as is. Kailangan lumalago tayo. At kailangan, hindi lang tayo ang nagsasabing, lumago na ako. Amen sa mga testimony natin na, thanks God, nakakapagpatawad na ako. Thanks God, kaya ko na siyang maunawaan. Thanks God. Di po ba ang dami natin na sasabing, salamat sa Diyos na bago na ako. Pero kailangan din po, mag-thanks God din yung kapitbahay natin. Hindi lang tayo. Ay, nagbago na. Yes! Thanks God! Hindi ko na naririnig na nagmumura yung kapitbahay ko. Dati no, nalasing ko, bukas ng radyo sa kabilang bahay. Nagmumurahan na. Mga anak kayo ng kapitbahay, mga anak kayo ng ewan. Di po ba? Bumagsibango na kayo, mga tamad. Di po ba? Ay, nako po. Sa amin po sa probinsya, may kapitbahay kaming may radyo. Talagang ganon. Pag umaga na, gising na talaga. Tapos may mga tumatakbo na, hinahabol na ng nanay yung anak. Ay, talaga naman po. Totoo pong istorya yan, kaya nasasabi ko. Meron po kami talagang radyo. Pero alam nyo po, suddenly nawala. Ano po? Nawala. Hindi ko po alam kung ano nangyari. Maybe they became a Christian. Ayaw po, kaya naman umalis na. Hindi ko alam kung naghiwalay na. Umalis na rin po ako sa lugar namin. Tagal ko na rin po dito. Ano po? So, thanks God. Or maybe they grew up. Ano po? Matured. Hindi natin alam. Pero, salamat. Salamat ano po. Kung yan ay kapitbahay, katrabaho, kamag-anak, kabahay, lalong-lalo na kasama mo sa bahay. Araw-araw. Masasabi ba nilang, masama ako sa church mo kasi nakita nila the joy that you brought in the house. Wow. Pero pag yung ayaw sumama, bakit kaya? Bakit kaya? O kaya sabi ni Pastor, ano po, Pastor, pwede po bang dyan na lang kami sa church tumira? Sabi ng bata, ay, kala ni Pastor, talagang kandos na yung bata, ano? Sa message, yung pala, bakit naman? Yung pala, ano, kasi si mama at papa, ano, dito sa church, mabait, nagmamahalan, nakangiti palagi, they love each other, pero sa bahay, nagbabangayan. Di po ba? Parang konting bagay, sino na naman, iniwan mo na naman to, pinindot mo na naman ang toothpaste sa gitna, nasaan na naman? Yung medyas mo nandiyan, napakasimpleng bagay po, ano? Lahat po talaga pinagtutuunan ng pansin, lahat nakikita. Kaya po mga kapatid, let's watch our life and doctrine or the scripture or the word of God closely. Baka naman po hindi siya magka-match. Baka magaling lang tayo magsalita, magbahagi, pero hindi naman natin na isa sa buhay. Amen po. Bago po ako masegue ng tuluyan, napalayo na po ako sa ating works and wonders of God na dapat talaga magkaroon tayo ng pananampalataya. Ano po ang nangyari? At siya'y lumukso at lumakad. My God, isyunde tachimashita. Wow. Grabe. At once, tumayo po siya. Imagine nyo po hindi siya marunong. From birth. From sa sinapupunan pa lang ng nanay niya Hindi na siya crippled na siya. So pagdating niya, paglabas niya sa mundo, hindi na siya marunong lumakad. Pero at once, lumukso at lumakad. Ganun po talaga magpagaling ang Panginoon. Hindi na niya sinabing, yun, tuturuan niya pa, o ganito ang maglakad hindi po. He leaped and walked. He leaped and walked. Ang galing. Ano po? Grabe. Instant transformation. Kaya nga po, naalala ko si Sis Maricar. Instant. Dati po, lagi siyang may baon na lapad. Hindi lapad na pera. Ano po? Lapad na alak sa likod ng bulsa niya. At tanggap yun ang asawa niya kasi lagi talaga po siyang may dala. Hindi siya pwede, parang vitamin. From time to time, lumalagok. Grabe po, Imagine niyo po yun, pero instant nagawa niya pong iwanan ng alcohol. Grabe, Pero hindi ko po sinasabing, hindi mo magawa, wala ka rin pong faith. Kanya-kanya pong pagkilos ang Panginoon. Merong gradually, merong instant, gradually, dahan-dahan po,
Katulad ng sigarilyo. Halimbawa, isang araw, isang pack. Ngayon, kalahati na lang. Bukas, 3 na. Di po ba? Hanggang one day, nakalimutan mo na. Di po ba? Meron namang instant din. Meron din po ako narinig na testimony ganyan. Pinagpray ang tabako, yung ng asawa niya. Hindi niya sinasabing tumigil ka na. Pinagpipray lang daw po niya araw-araw yung cigarette. Yan, nililayhan niya araw-araw. Hanggang isang araw, pag hit ng asawa niya ng sigarilyo, parang sobrang pait naman. Grabe po yung no? It came to pass, the prayer has heard. Kaya nga sinabi nga, okay de. Ang sabi sa Nihongo, okay ko de. Jibu no ashi de masugu tatsinasai. Amen. Tatsinasai. Ibig sabihin, tumayo ka. Sa Nihongo, kung may nakakikinig na Japanese. Kasi si Paulo kasi talagang naniniwala din siya sa pananampalataya. Kaya kahit ikaw may sakit ka at hindi ka naman naniniwala, kahit anong dasal ang sabihin ko sa'yo, hindi rin ito Mamanifest. mag-manifest siya. Because hindi ka naniniwala. Kailangan tagay sama. We are believing with one God. Yes. Shinji naito ikimasen. Na po? Yeah. Kiseki sabi nga niya, okimasyoni. bigla na lang siya na, okay ko jibun no ashi de masugu ni tatsinasai. Amen, amen. Yan po yung yan yung hito no hataraki, juyong sho no, jusetsu. Yun po yun yung nakasulat sa Acts 14:10. Po? Kaya talaga po napaka-importante na kapag tayo ay pinapanalangin, tayo rin po ay naniniwala. Amen? Ayan, tayo po ba? Ano po ba ang milagrong kailangan natin? Ano po ba? Ang meron sa ating buhay na matagal nang natutulog, dormant na. Baka wag mo sabihin na yung pong bangko ko, dormant account na. Tulog na, wala nang laman. Aba lagyan mo na ng pera. para wag ma-dormant yung account mo. Amen po? Hindi po yan nadadala ng prayer. Pero wag ka po kasi narinig ko minsan na sa isang preaching na talagang siya, araw-araw, hindi naman araw-araw, most of the time chine-check niya yung bangko niya kung meron. Si Tita Aiden, ganyan yan nagche-check din niya ng bangko niya. O tapos lalagyan niya pa yan ng coins para mabuo. O di ba, mawi-withdraw na niya. Di ba ba? Sa kanya ko nakuha yung idea na yan. O kapag meron po kayong 900 sa bangko na hindi niyo ma-withdraw, mag-deposit kayo ng 100 para ma-withdraw niyo yung 1,000. O di ba? And then you can withdraw that in senyen na. Di ba? Kasi diba, may senyen ka na. Kasi meron ka ng pambili ng pagkain that day. Lang yan Kumaga, tactics and techniques. Wisdom po yan from God. Yeah. Hindi mo basta, hindi yan yes. Paano mo naisip yun? Oo. Totoo po Tsaka yan. I have so many times na, kumbaga, nag-pray ako, marami akong beses na nanalangin na, Lord, sana naman sa taong ito o sa buwan na to, mabigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon, magkaroon ako ng trabaho. Isang linggo lang, 1 week after, meron. Amen. Tumawag sa akin, magtsutsuya ako daw ako. Amen, diba? amen. Yun Hallelujah. Kaya lagi nating tatanggapin ang pagising pa lang natin sa umaga. Sabihin natin sa Lord, I receive the blessings. Thank you, God. Ayan. Amen po, amen. Hallelujah. Alam niyo po ba sa mga hindi nakakakilala, ayan, sino po ang hindi nakakakilala dito kay Tita Ai? Ayan po, Sis Ruby, Sis Beth, Lolo Kazu. Si Tita Ai po, Moto Sacho, Moto Kanimochi. Demo, Oroka ni Narimashita. Hindi po, talagang siya, isang milagro yung nangyari sa kanyang buhay. Pero kapalit nito, nawala po yung yaman na bigay ng mundo na nakuha niya sa kalikuan. Sabay ganun. Talagang direktan sinabi, kalikuan. Yung baga, sinabi, ang sabi sa akin ni God, nung nagbasa ako ng Bible, kasi sabi raw magbasa ng Bible, I was a moto Catholic before.
And I was a leader of the Catholic community here in Korea. So, talaga ako, religiously, ako sa Panginoon. Malapit ako sa Diyos. Lagi ako nananalangin, lagi ako nag-ano. Pero, hindi ko sinasabing, pahingi naman ng pera o bigyan mo naman ako ng pera. Basta nanalangin, Lord, sa araw-araw ng buhay ko, pagpalain mo ang aking buong pamilya. Ibigay mo po ang physical na health, physically, mentally, spiritually. Palagi yan, dinadasal ko. Amen. Tapos, all of a sudden, hindi ko yan sinadya, hindi ko hiningi. Pero all of a sudden, naging sacho ako ng 2 company. So, galing, ang ganda sana. Pero, if you are, nahulog ka sa isang patibong ni Taning, o maging patibong, kumbaga, lagi nating sinisisi si Taning eh. Pero actually, it's our fault. Huwag natin laging sisihin si Taning. Kasi tayo ang gumagawa ng mga pagkakamali. Alam nating mali, pero papasok tayo sa mali. Tahas Kaya ang ginagawa. Mali. Yes po. Pero nung nagbasa nga ako ng Bible na sinabi niya na ipagbili mo ang lahat ng possession mo. Ay sapagkat wala akong nalalaman, wala pa akong kaalaman sa Biblia, ipagbili daw yung posisyon ko. At iniisip ko, pag pinagbili ko yung posisyon ko because of the blessings of God, yayaman ako. Binenta ko lahat ang aking, isinurrender ko lahat ang kayamanan ko. Lahat, sinurrender ko. Ultimo, mga alahas ko, tinapon ko sa naglalagablab na apoy. Kasama ko si Janet, nagtatapon. Pero, tawag doon, ang kapalit pala noon lahat, sinurrender ko ang buo kong, ari-arian, ang buo kong kayamanan, sinurrender ko. Pero ang kapalit pala noon, mas malaking kayamanan, Amen. ang pagiging pagsiserve ko sa Panginoon. And Yes. I am serving God with all my heart, with all my spirit. At sinabi ko, to the rest of my life, kahit pa, konti lang binibigay mo sa akin, kahit pa ano binibigay mo sa akin, Lord, ang mahalaga, buhay ako, healthy ako. Thanks be to God. Hallelujah. Amen. At saka yung mga pamilya ko, hindi niya pinababayaan. And thanks be to God to all of those blessings. Yun lang, sapat na sa akin. Right Amen. now. Hallelujah. Amen po. Lahat po talaga, kaya natin i-give up. Kaya natin i-give up. Alam mo din po, tita, ay si Sis Beth po, nung nakilala din niya ang Panginoon, she had a depression. Siya po yung dito. At isang saksi si Lolo Caso sa nangyari sa kanya. Kaya, kahit si Lolo Caso ay Japanese, sabi niya, Shinji naito ikimasen. Talagang may Diyos, sinabi niya. And, tumanggap na rin po sila sa Panginoon, silang dalawa, bilang Panginoon tagapagligtas. And, alam niyo po, isa po dyan is, hindi lang siya nakalaya sa depression, na na rin po siya, meron po kasi siya nakasampang kaso, i-give up po niya yun. I-give up niya po yun for God's glory. At napakaganda kasi, kahit makita niya yung tao, wala na po yung galit na dati niyang, nararamdaman. Siguro ngayon, awa na, dahil hindi pa malaya yung taong iyon. Amen po. Kaya nakakatuwa ang pagkilos ng Panginoon. That is the miracle that we need. Alam niyo po, mas matindi pa po yan sa kayamanan. Peace. Yung peace na kailangan natin. Makakatulog ka, makakangiti ka, wala kang tataguan tao, kaya mong humarap kahit kanino. Isa po yan na sa mga milagro na akala natin kagalingan lang na pinag-pray mo. Yun na. Hindi po. One miracle po talaga is yung tayo ay maligtas. Kaya salamat kasi hindi po lahat ng tinawag ay tumugon. Kaya salamat sa Panginoon sa pag-ibig niya, sa milagrong ginawa niya sa ating buhay. Good morning, Sis Mai. Si Chiang Emily nanonood na lang sa live. Sana po makabalik ka, Chiang Emily, para si, si Sis Annabel. Ring daw siya. Oo, kaya nga lang po, ayan si... Hindi ko siya friend eh. Hindi ko siya may ring. Si Ate May nanonood din. Good morning po sa inyo. Salamat sa Panginoon. Nawa po yung ating natutunan ngayon. Tunay pong maisabuhay natin, mga kapatid. At
tanungin natin ang ating sarili. Ano po ba ang dapat kong kailangan gawin? Kailangan sundin para makuha ko itong milagro na ito. There is something inside us that we have to do and we need to. Ano po, mas talaga. Yaranay to ikimasen. Ano po? Para lang kisekyo ukimasyoni. Di po ba? Kailangan po talaga na yung faith, activated faith, ang talagang nandyan sa atin. Kaya mga kapatid, tayo po ay mas lalong dumipend kay God, katulad ng ni Pastor Tim kahapon, kagabi, kailangan natin yung intimacy natin kay God, talaga pong mas lumalim, mas close tayo sa Kanya. It takes a lot of love. Bago mo mahalin ang isang tao, kikilalanin mo, di ba? So talagang patuloy po tayo araw-araw, mas kilalanin natin ang Panginoon para mas lalo tayo magtiwala sa Kanya. Amen po. And we can develop our discernment. Discernment po. The flexibility. Spiritual discernment. Kailangan po natin talaga yan. Napaka-importante yan. Pag di mo na-discern sa sarili mo na, ay, ba't ko ba ito ginagawa? Ay, bakit ba ganito? Ang dami nating needs, ang daming opportunities na nakikita, ang daming puro sarili natin. Malalaman na lang natin at the end of the day, mali pala yung decision ko. Kasi bakit po hindi maganda yung dulo? Sa number 5 yan, Bem? Discernment and faith. Yes. Sa number 4, Paul's ability to discern the man's faith highlights the importance of spiritual discernment in ministry. Yes, amen po. Kailangan natin ng spiritual discernment talaga. Amen. Kailangan po natin talaga yan. Walang hindi pwede. Kaya kailangan, hindi po pwede yung KY. Alam niyo po yung KY dito sa Japan? KY, luma na yan. Pero luma na kasi ako eh. Kaya alam ko. Yung mga youth ngayon, hindi na nila alam yung KY yata eh. KY. Anong KY? Ay, youth si Maria. Anong KY? Cookie Yomenai, manhid. Cookie Yomenai, ano ba yan? Manhid. Hindi na nakakaramdam sa atmosphere. Hindi niya na-discern na ang taong ito ay kanina pa nahihirapan tapos ikaw nakaganyan lang. Panay pang utos, o diba? Tapos makikita mo na lang nag-back out na. Bakit? Kasi Cookie Yomenai ka, KY ka kasi, hindi ka marunong makiramdam. Pagod na siya, hindi mo patulungan, diba? Minsan, simpleng bagay lang po yan, it applies. Ayan, lalo na po pag may mga mga gathering tayo, barbecue, ganyan parang Pagod na sa pag-iihaw, wala man lang tumulong. Lang kapalit talaga. Sige Amen. lang yung kain, di mo nararamdaman pinagpapawisan na kami doon sa pag-iihaw ng barbecue. Tita, may naalala ka Ay, nako. Hindi pa. Kailangan tumilos. Lalo na po, Tapos, nauna ka nang kumain, yung bisita kumakain. Hindi pa kumakain, kakahiya naman kay God. Alam mo po, merong nag-testimony sa amin yan. Sabi niya, hindi na ako pupunta sa church na yan. Sila, hindi pa nga kami tapos kumain, nagbabalot na. Nung kakain na kami, wala na kaming kakainin. Mga nag-sharo na daw, binalot na. Like sa amin, sa iglesia namin, ang ginagawa namin, papakainin muna namin pag may mga after the church, may mga events, pakakainin muna namin lahat ng tao. Yung matira, yun sa amin. Pag walang natira, pasensya ka. Amen. Wow, sacrificial heart. Hindi po ba? Ganun kami. Lahat kami, yung lahat ng leaders, basta pakakainin namin lahat ng tao. Pag kami yung pipila sa huli na, ay pang maabutan mo sa huli, minsan may mga talagang kakain, ubusin nila, hindi nila iniisip yung nasa sa hulihan, di ba? Parang ganyan Amen. Kaya kailangan pag pupunta kayo ng mga party, ng mga events. Busog ka na. Isip. Kaya nga, di ba sinabi dito sa from 1 to 7, pinorward ko dyan ang Nihongo para mabasa ni Lolo Kaso. Ay, salamat po, salamat. Para mabasa niya yung topic na pinag-usapan natin. Kasi, kaya sinasabi niya, tumingin ka sa paligid mo, makiramdam. Hindi lang tayo basta
isa para tayong puno na nakatayo lang, kung di ka diligan, di ka aangat. Yung bang, kailangan, watch out. Watch out for every people around us. Lahat ng bagay na nasa paligid natin, maging alerto tayo. Ako, nakapila ako sa event, may nahulog na bata, tumakbo ako doon sa bata. Yung bang ganon, na alam mo yung nangyayari sa paligid mo, kailangan ma-discern mo lahat, hindi yung doon ka nakafocus ka lang sa isang bagay. Mhm. You will never receive any blessings from our Lord if you are kumbaga, ano tawag nun sa English, yung nakastand ka lang na wala kang just stand up without anything, without nothing, without nothing pa, no? Amen, amen. Ayan, hallelujah. Maraming salamat. Galing naman ni Tita Ay. Oh, lahat talaga nakakanji. Grabe. Amen. Ayan, mababasa siya ni Oh, para Lolo Castro ba? Camino. Basta man Lolo Castro. Tawag po sa kanya din, sa kanila. Camino Eiko. Wow. Amen po. Thank you so much. Ayan po, no? Tayo po'y manalangin. Hingin natin sa Panginoon. Ano po? Maglagay tayo ng... Pwede kong isara lang muna. Sige po. Amen. Isara. Maraming Let's pray salamat, sa Panginoon Diyos, sa umagang ito na pinagkaloob mong mensahe galing sa iyo, Panginoon. Hari naman po, bawat amin, maramdaman namin ang iyong kalooban. Maramdaman namin o ang ma-discern namin ang iyong ninanais para sa bawat isa sa amin. Kung kami man po ay kulang, kami man po ay kulang sa lahat ng mga wisdom and knowledge, please give us those wisdom and knowledge. Hallelujah. Pa-extend mo, pahabain mo, Yes, palawagin okay. mo ang aming pangunawa. Yes. Salamuhan namin sa lahat ng lugar, hindi lang sa aming pamilya, sa buong lahat ng tao sa buong mundo, saan man kami makarating, Panginoon. Hari nawa po kami ay malaman namin na ang aming mga gifts na natanggap sa iyo ay hindi lang para sa aking sarili, kundi Hallelujah. para sa lahat. Kaya Lord, more blessings, Hallelujah. more wisdom and knowledge for all of us. Ito po ang aking samot dalangin sa bawat tao na naririto sa ating train at nakikinig saan man sila naroroon. Magandang umaga po. At maraming salamat, pagpalain po tayo sa maghapong ito, mga trabaho, sa lahat ng gawain na mangyayari sa buong maghapon. Maitaas ang Panginoon, ikaw ang makita sa aming lahat, hindi ang aming katauhan, hindi ang aming mga salita. Amen, amen. Hallelujah. Praises be to God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Amen. Patuloy po natin sapagkat ano po, no, para yung ating mga kapatiran ay mga busy rin, ano po, atin na po itong i-close upang ang ating sharing later on ay malaya na po tayo. Amen. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po akong muli, Panginoon, sa isa na namang umaga, a bright shiny day, O God, para sa amin. Sa buhay ng bawat isa, sa salitang ibinahagi mo sa amin ngayon. Kyo no mikot tabao itadayte, honto ni kokoro karakansya shimas. Katulad po ng paggamit mo kay Tita Ay, sa buhay niya, sa buhay ni Sis Beth, 10 ng aking mga kapatid na kasama ko dito. Maging sa buhay ko po, Panginoon, O Lord, the miracle that we receive, O God. Hindi po ito mapapalitan ng kayamanan at hindi rin ito matutumbasan ng kahit na anumang bagay na meron dito sa mundo. Sapat na po. If we have Jesus in our hearts, we have the great treasure in our hearts. Yesu samawa watashi tachi na o takara desu. Thank you so much, O Lord, sa buhay na aking mga kapatiran na dinala mo ngayon, nakasama namin, maging sa mga kapatiran namin na hindi nakasama ngayon, nasa kabilang gawain po sila, Panginoon, nasa ang platform man sila ngayon, ano man ang ginagawa nila, Panginoon. Talk to them, O God.
Talk to them, O God. Haplusin mo po ang kanilang mga puso. The way we receive you today, the way you touch our hearts today, O God, the way you open up our hearts and minds, O God, ganun din po ang gawin mo sa kanila. Kausapin mo din po sila. The way you blessed us today, bless them also. Shukufuku arimasu ni. Watashi tachi mo, koko ni iru sankashiteru kyodai tachi wo, oshimai tachi wo, onaji desu ne. Hataraite kudasai. Koko ni inai, oshimai tachi mo. Shukufuku shite kudasai. Bless them, O God, the way you bless us this morning, O Lord. Kayo po, Panginoon, ang mangusap sa kanila, sa mga asawa namin, Panginoon, sa aming mga anak, yung mga pagkukulang namin, Panginoon, we repent, O God, and we rebuke, O God, ang aming mga kakulangan, Panginoon, mga kahinaan, Panginoon, mga pagkakamali, wrong principles, O God, wrong point of view, O God, na ginagamit namin ng mga sarili namin, hindi namin kinukuha sa inyo. Wala kaming sariling, Panginoon, ginagamit namin ang sarili naming discernment, sariling kutob, hindi nagmumula sa inyo. We don't ask you, we cannot feel you. Patawarin niyo kami, Panginoon. Wala po kami, Panginoon, ng discernment, kulang, Panginoon, ang aming sensitivity sa inyo because of our lack of intimacy. Kulang kami, Panginoon, ng pagkakilala sa iyo, ng pag-ibig sa inyo, Panginoon. Kaya naman, hindi namin magawa, Panginoon. But today, O God, we pray for ourselves, we rebuke ourselves, O God, and we ask, O God, for the spiritual discernment, O God, and we ask, O God, for the activation of our faith, O God. Shinko mina hitori no, shinko tsuyuko shite kudasai. Hallelujah. Ano man ang mga kahinaan namin, by faith, O God, na pinalakas mo, pinatatag mo, kakayanan namin ito. Because of you, Lord. Seirei sama no chikara de, seirei sama no okage de, lahat kanaymas. Hallelujah. Subete o kanaymas. Hallelujah. Sapagkat kung anong nilalagay mo sa aming puso, yun po ang magaganap. Help us, O God, to really speak boldly, full of faith, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, na ang aming pananampalataya ay maibigkas namin, maipahayag namin, Panginoon, boldly, Panginoon. Speak boldly, O God, when you are leading us to. If you ask us to, talk to her, speak with boldness. Help us, O Lord, na tunay nga po na kami mismo ay maniwala sa imposible. Sapagkat sabi mo nga, in God, nothing is impossible. Fukano no kotowanai. Hallelujah. Wala kang hindi kaya, Panginoon. Lahat ay kaya mong gawin, Panginoon. All we have to do is believe, O God. Believe. Believe. Tulungan namin na aming sarili. I-command namin ang aming mga sarili na tunay nga na kami ay maniwala. Kaya namin, Panginoon, na mag-speak boldly to heal, to restore. We can command the healing to manifest, to restore. Lahat ng ninakaw ng kaaway, maibalik. Ang aming pananampalataya, maibalik. Ang aming kaligayahan, maibalik. Lahat ng nawala, lahat ng ninakaw ng kaaway, kailangan maibalik. Ma-restore ito. Panginoon, the gifts that we have, that we once lost, O God, na hindi namin pinansin, neglect lang namin because of the doubt, God, restore it by the power of the blood of Jesus, by the power of the cross. Jujikano chikarade, jujikano, the power of it, O Lord. Kami no chishiode. Lahat, Panginoon, the power of the blood of Jesus, O God. Hallelujah. Kayo po, Panginoon, ang kumilos, O Lord. Make all these things new, O Lord. Make these things new, O Lord. Starting today. Araw-araw. Dapat masabi namin ito, a new day, a new beginning. Mata hajimari. Kyo mo hajimarimasu. Lahat, Panginoon, araw-araw pwede namin itong sabihin. We can repent daily, we can restore it daily, we can reveal it daily, we speak boldly daily, Panginoon. At gamitin niyo po ako, Panginoon, as a vessel. Hindi lamang ako, Panginoon, na para sa sarili ko lang, kundi para sa asawa ko, sa mga anak ko, Panginoon, para sa mga kaibigan ko, kakilala, the people you entrusted in me, may satyo, may hancho, lahat po mga katrabaho ko, for them, not just for me, O God. Tsukatte kudasai. Tsukatte kudasai. Shimobe toshite tsukatte kudasai. Use me as your servant, O Lord.
Hallelujah. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, hindi mo po ito gagawin ng isang bagay kung wala kang purpose. Kung hindi lang po ito sa glory namin or maling motive. You will make it happen. It will come to pass kapag ito po ay may magandang purpose to bring back all the glory to you through helping others and leading them to you. Maraming salamat po. Guide us, O God. Michibiki shite kudasai, kyomo ichinichi, michibiki shite kudasai. Para po lahat ng glory may babailik sa iyo. Kami no eko deari. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa. Nasa ang lugar man kami, Pilipinas, Amerika, Panginoon, saan sulok man ang mundo, four corners of the earth, makakarating ang iyong salita hanggang sa iyong pagbabalik. Sairing Kurutoki. Hallelujah. Maraming salamat po. Ingatan niyo po kami, Panginoon, hanggang sa huling hininga namin. Until we breathe our last, patnubayan niyo po kami na manatili kaming matatag, maligayang naglilingkod sa inyo hanggang sa huli. Hallelujah. In Jesus' name I pray, O Lord. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ano man po ang mga kapatid, ang bawat isa sa atin, Sis Karen, Sis Maria, Ate Jing, Ate Lily, Sis Ana, Sis Eden, si Tita Ay, si Mamita, Sis Rhea, Sis Maridels, Lolo Kazu, Sis Beth, ako man po, Sis Mais, Sis Beb, Sis May, Chang Emily, ano man po yung mga desire ng puso natin, ano man yung mga needs natin, Hitsuyode Areba, kami sa mawakito, shiteimas. Ano po? Alam po ito ng Panginoon, nababatid niya. Sabi nga po, before we speak the word, He already knew it, but activate it by faith. Sabihin po natin, speak boldly, claim it boldly, by faith. Ano po? Sabihin natin, restore my blessing, restore my financial, restore my health. Sabihin po natin ito, by faith. Speak it boldly, the way Paul declared it. At kailangan po, mga lingasaw, maamoy ni Paul ang ating mga pananampalataya, ang ating belief. Katulad po ng sinabi niya dito sa verse 9, nang tinitigan siya ni Pablo, nakita niyang may pananampalataya upang mapagaling. Amen? Kailangan po, tayo ay kapag nanalangin, makita ng Diyos, ang taong ito ay may pananampalataya na kanya ito ay matanggap. Amen po? So let's activate our mustard seed-like faith. Kahit po napakaliit, basta activated, alive, ito po ay lalago. Ito ay maririnig. Our prayers will be heard and it will come to pass. To God be all the glory po. God bless us all. Hindi lamang po sa araw na ito, araw-araw ng ating buhay. To God be all the glory po. May the Holy Spirit always walk with us. Kami sama to, seirei sama to isyu ni ayon de ikimasu. Mainichi, higuro, mimamote kuremasu ni. Amen! Hallelujah! God bless po. Maraming salamat po sa bawat isa. Nanonood sa live, kasama ko ngayon sa GC at wala man dito, hindi man natin nakasama. Certainly, God will talk to you, speak to you, whatever you do, wherever you are. Kung paano po namin tinanggap ang Panginoon, ang blessing na binigay niya sa amin, matatanggap niyo rin po ito. Amen? Hallelujah. Yes. Thank you po sa presence ng bawat isa at sa presence ni Lord. To God be all the glory. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Kita-kita po tayo mamayang gabi at bukas ng umaga po uli. Okay. God bless everyone. Yes, God bless all. Amen po. Thank you.